Guys, update po sa inyo guys ha, ang mangyayari dito sa ating bansa. Kasi nakausap ko si kaibigan, ito po talaga ang kanilang nakita ngayon. Meron pong pag-asa na maging maayos po ang ating bansa. Pero dadaan muna tayo sa butas ng karayom. Ito po yung ipaabot po ng ating kaibigan para tayo ay makapaghanda, no? Kasi yung nangyari po daw noon ng si Ferdinand Marcos, yung namumuno. Alam mo ba kung ano pong nangyari? Sobrang napakaraming mga sibilyan nasasaktan, naghihirap, at saka nakapakasakit ito guys kung mangyari ito dahil po ayaw po sana ng kaibigan natin. Pero pagkatapos nito, ito yung sinabi nila, may pag-asa ang Pilipinas na tagamtam og maayong panggobyerno. Ito po yung sinabi po niya guys. Pero tiisin muna natin yan dahil po sa kaguluhan. Gusto po niyong malaman guys kung ano po ang ibig kong sabihin. Ito po ang ipapaabot po ng ating kaibigan, no? Kaibigan, ito po ang sinabi ng ating kaibigan. Itiit, before po ninyo matagamtaman ang kaaruhay sa sunod na makalingkod bilang presidente, pero dadaan muna kayo ngayon dahil po sa nangyaring kaguluhan po sa ating bansa, tulad po ng ating mga matataas po na mga namumuno ngayon, tulad po nila BBM at saka si Sara Duterte, no, nag-aaway. Alam mo kaibigan, ito po yung napakagandang ipapaabot natin dahil po para po makapaghanda po ang lahat. Alam mo guys, gulo na po talaga ngayon. Ito po yung ipinapaabot na ating nakita po nila guys. Ang kalaban ni Vice President, yung NBI na, no? Napaka-agresibo po talaga yung NBI po talaga ngayon. Kasi binibigyan na lang po si Sara Duterte ng ilang araw. Kapag ito ay mangyari, ito po din yung mangyayaring kaguluhan. Ano po yung kaibigan? I-ano natin? Grabe. Ito po ang sinabi po ng ating kaibigan guys. Si Ferdinand Marcos noon, sobrang napakagulo ang kanyang pamumuno. Martial law. Ang problema po ngayon, ang nakikita ng kaibigan natin, kung patuloy ito na hindi po maiayos po yung problema dahil po sa kaguluhan dito sa bansa natin. Ito yung ipapaabot ng ating kaibigan. Tulad po ng nangyari noon, mangyayari din po ngayon. Kung ano man po ang naranasan po ng tatay ni BBM, mararanasan din po niya at mararanasan po ng mga taong bayan. Kaibigan, maugid ni inyo ang nakitaan. Ito po talaga nakita ninyo. Tinignan po niyo talaga yung yung mangyayari kung bakit po nagkaganito na. Guys, final na po talaga ito. Kung dili daw ni maayo ang takbo itong kaguluhan na to, kung hindi ito maiayos sa Senado, ito po ang mangyayari, martial law. Ito na. Ang makakalaban po daw ng presidente, yun pong mga antay din sa kanya ng mga government. Lalo na pag napatunayan ito, kung ito ay totoo na pinasabog, no, ng ating ex-president na si BBM ay nandun po sa listahan po ng PDEA. Pag ito ay mabuking, lalabas po lahat ng baho dito guys, no? Pero
ang aking nakita dito guys, ang ating nakikita dito, kung sino man po talaga ang pinakamaraming issue po ngayon, yun po talaga ang totoo dito. Kung marami mang issue yung nasa kabila, sila Duterte, ibig sabihin nito, meron silang mga ginawang katiwalian. Kung sino man yung pinakamarami ha, siya po talaga yung hindi magandang namumuno dito. Yun lang po talaga. Ang natatakutan po ng ating kaibigan, ito po. Kaibigan? Payag ba kayo guys na yung mga NPA pwedeng mag-alsa ulit? Pwedeng kumampi dito kay Duterte. Ito po yung mangyari guys. Kasi po pag Marcelo ito, gulo eh. Ang natatakutan po natin kaibigan, ito po talaga yung sinabi po niya sa akin. Natakot lang ako kasi po balang araw, yung namumuno ngayon, kapag ito ay lumabas po talaga yung katotohanan dito na ginagawa nila, yung mga kumakampi sa kanya na mga AFP, police, pwede yan na magiging kalaban niya. Kaya hindi na po siya, no? Dili na daw na siya tahuron guys. Ito po talaga ang mangyayari dito sa ating bansa. Kaya nakakatakot po ito eh. Ginawa namin tong video para makapaghanda po kayo. Dahil po ay mayroon pong nakita ang ating mga kaibigan na pwedeng maging marsyalo po ito. Ito po yung mitsa ng marsyalo, no? Lalo na po pag naipit na si Sara ani guys, kining NBI karon na grabe ang ilahang paggukod, no? Gusto po nila talaga na humarap. Pero mas maganda sana kung harap na lang po talaga para po ay mawala yung issue na to. Para malaman kung saan po napunta yung mga pira. Para po yung mga tao na nakita niya talaga, kung yung mga pagduda na nakikita nila kay Duterte, para po maalis ba. Yun lang po. Sana ipagdasal po natin guys, no, na kahit po marami mga issue po sa ating presidente, kasi po itinalaga na po siya sa ating Panginoong Diyos dito sa mundo natin, na siya po dito sa bansa natin, siya po ang siya po yung nilagay po dito na mamuno sa atin. Respetuhin lang po natin ha, kasi po meron lang po talaga ng mga tao na sa kanyang gilid, nasa likod niya, na maraming nag-manage sa iyahang pagdala karon, no? Marami. Meron mga plano talaga na sila po yung humahadlang. Kaya mas lalong naguguluhan yung mundo natin. No? Dagdagan pa yung kalamidad, dagdagan pa yung mga tao na silpis po sa teritoryo. Ginawa namin ito guys na kausapin si kaibigan natin na Shoto para po ay makapaghanda tayo. Kung mangyari po itong marsyalo ha, ang delikado lang po dito, kung sino man yung taga Luzon na umanib po dito sa Mindanao, kung sakali man na ibukod, nasa inyo po, no? Kung sino man po yung taga Mindanao na ayaw pumayag, pwede din po kayo doon sa Luzon, no? Ana naman na dapat bigyan din tayo ng pray, no? Oo, demokrasya man ta, kalayaan. Yun po guys, sana po kung mayroon kayong katanungan tungkol dito, ipinapaabot po namin dahil po nakita po ng ating kaibigan yung hinaharap na mangyayari dito sa atin. Kapag ito ay magigipit na si Sara, kung hahabulin po ng yung mga gobyerno guys, na mga sundalo, NVI, maugid ang may tabo karon, marsyalo yun, no? Magkakagulo, lalo na po si Duterte nagsalita na tungkol po, marami pong mga baho pa na pwede mailabas dito, kaya lang yung iba ay nabutahan man po ba